actually not, a weakness of our law, but it's a weakness in governance. And I think that can be substantiated with the recent na survey na 21%. And also, yung governance failures na yan, nakikita naman natin sa bumababa ng mga economic barometers na halo-halo na lang. Lahat nagsasabi na pababa na lahat. Tama? No? Ang galit na lang ng tao yung tumataas. So, ang tanong ko po sa atin ngayon is that may pag-asa pa ba? Can the President actually salvage public trust at this point in time? And is there something that he can do to actually make that happen? Magandang umaga po. Pagnabigan, santos siya, kabuwasan, mayang paabak, maray na aga, paupay na aga, mayang buntag sa tanan. Late po ako kasi coding ako eh. Pagka hindi ako panelist talaga, hindi ako dumarating ng maaga. And ang nakita ko po dun sa program, ang pag-uusapan dapat yata yung improper dismissal or suspension ni Congressman Kiko Barsaga. Diba? Bakit 249-11-5? Diba? Anong explanation? Meron pong biblical, I think it's Matthew 7:13-14. Sabi doon, wide is the road to evil or to destruction, and many finds it. Narrow is the road to eternal life. So lilima lang po. May sumabit pa na 11 na nag-abstain. So yun po yung appreciation ko doon. Bakit ganun? Pagdating naman po kay BBM. 5+4 yun. Kailangan natin tanggapin, binoto natin siya. Diba? So we have to suffer the consequences of our action. Diba? So pagka sinabi natin na sayang binoto pa naman kita, kasalanan mo din. Diba? As a matter of fact, nung nasa PDP kami noong 2021, ako po yung unang-unang nagsabi na baka pwede na tayong mag-BBM. Kasi kaya po in fact, tinawagan pa po ako ni Vice Chairman noon. O yan, nasunod na yung gusto mo ha. So ngayon parang nagsisisi ako, but then I have to bear the blame. Ganun talaga yun eh. Meron din pong merong Latin term, ang sabi is tua dies numerat tu. Your days are numbered. Ngayon, pinag-uusapan na dito si Pastor Greco eh. Alam mo naman, pagka Biblia, saludo kay Pastor Greco. Pagka po Providence ang pag-uusapan natin, palaging umaasa tayo si President Duterte, ang sabi niya, tadhana. Yeah? Tadhana, hindi niya pinlano. Although, kumisan, isipin mo, bakit siya gumawa ng mga listening tour kung hindi niya planong mag-presidente? But the rest is history. So, nakatadhana kung bakit siya naging presidente. So, nakatadhana din bakit naging presidente si BBM para matuto yung Pilipino. Diba? So, let's accept it na kasalanan natin. Kumbaga, binibigyan tayo ngayon ng may kapal ng test kung paano natin ito haharapin. So, siguro, sa may kapal din tayo Marami pong maraming troll yung administrasyon. Meron po akong nabasa kahapon, ang sabi ng isang kongresista na leftist, yung talagang may leaning sa CPP-NPA, hindi daw malilimutan ng sambayanang Pilipino yung 125 million na confidential fund ni VP Sara Duterte. So marami po tayong kasama na nag-react, nagagalit. Sa akin po, alam nyo, Bicol talo dito di ba? Ang dapat na sagot natin doon, hindi talaga makakalimutan ng isang CPP-NPA na congresswoman yung 125 million dahil ginamit yun para siilin sila nung panahon na merong confidential fund si VP Sara. So hindi man po siya mangyayari ulit, pwede nating anuhin yung narrative na kaya sila galit doon sa 125 million kasi yun na ginamit ni VP Sara para lipulin o pahintuin o at least minimize yung pagpasok ng mga teroristang CPP-NPA sa mga paaralan. Sipin niyo po yan. Ngayon ba pinag-uusapan yan? Pinag-uusapan ba yung 22 classroom against sa 2,400?
meron siyang confidential fund, pero yung Pangulo natin ngayon, sa kanyang administrasyon, dalawang classroom lang in 3 years. Samantalang nung time ni PRRD, isipin niyo po, nung time ni PRRD, nagkaroon tayo ng 2 taon mahigit na COVID-19. Hindi ka makakilos, di ba? Lalo na kaming mga senior citizen, ang lakas-lakas ng katawan ko, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Di ba? Pero bakit order ni PRRD yun eh, di ba? Sabi niya, isipin niyo po, yung nangyari sa Boracay. Di ba? Nung panahon na mataas yung virus, ano ba yan? Yung dumi doon sa dagat ng Boracay, pinasara ni PRRD, ilang buwan. Di ba? Maraming galit doon. Pero after that, ano yung nangyari? Diba? So, meron pong kukumpir lang natin, ano yung nangyari nung nakaraan, medyo nangingiti tayo dahil naranasan natin yung time ni PRRD. Nalulungkot tayo dahil yung naranasan natin ngayon is kabaligtaran ng kay PRRD. Yung pong provision na yon, yung tenet na yon ng PDP, ng tiisin, ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Alam niyo po, hindi lahat ng bagay kailangan makita mo. Yung po halimbawa na lang yung merong diabetes tapos nagkaroon siya ng gangrene. Nagkaroon ng gangrene sa paa. Pag pinaputol na yun, masakit yun. Pero pag pinutol yun, yun ang magiging dahilan para humaba yung buhay niya. Diba? So hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Lalo na sa PDP. Kasi unang-una, tenet natin is theism. Yung paniniwala sa isang Diyos. Ayan, sige. Okay, sige. Kung may pag-asa pa ba? Ang sinasabi natin is that alam nating bagsak na, di ba, yung public trust doon sa ating presidente particularly, and we know that very important itong leadership na hindi lang actively involved but very focused and also visibly displaying a sense of urgency on this matter. Kasi nakikita natin, instead of really addressing the problem head-on, ang nangyayari is that maraming, the president is busy somewhere else and all of that. Actually building another scenario or another narrative, I don't know. Ako, kung nag-iisip ako, minsan sinasabi ko, is there not enough evidence to actually, na para ma-dismiss or para masabing hindi totoo yung mga allegations around him? Bakit doon siya busy actually sa mga bagay na hindi naman tinatanong? Basically to actually build up some form of narrative maybe. So ang tanong ngayon is that we know that this is a weakness in governance and it's been showing not only in trust ratings but also yung governance failure showing in falling ng mga economic barometers na halos sabay-sabay bumababa. Tapos yung galit na lang ng tao yata ang pataas ng pataas ngayon. So ang question natin is that may pag-asa pa ba yung Pangulo na may salba niya yung public trust? At kung meron man, ano kaya pwede niyang gawin to make that happen? First is, kung may pag-asa pa ba ang Pangulo, we're talking about public trust, then siguro po hindi ako magsasagot ng yes or no. Pero ang tama po dapat natin kilalangin at panindigan. Hindi na ako nagsabi at, sa'yo kanina yung question kasi biglaan siguro kasi na acceptable for me is, biglaan, may pag-asa pa ba ang bayang Pilipinas? Maaga ako nagising kanina tapos ang bilis ko Hindi ko na po idudugtong. Kayo na po magdugtong. So definitely my answer is, alam na ninyo. Sige, sa katanungan na may pag-asa pa ba si BBM na ma-turn around itong 3.5 years na po ang kanyang na-spend. And imbis na pataas tayo, para tayong Mabilis spaghetti, ako magsasabi, darating daw si pababa, walang pataas. Darating daw si Siguro, gusto ko lang sabihin din, kung may pag-asa pa ang bayang Pilipinas, may pag-asa si BBM, sasagutin ko din ito na this is all of us na concerned dapat dito. Nakalive din ako Unang-una, sa kabila. yung kanyang mga kabinete. Paano magkakaroon ng pag-asa kung Tapos yung mismo isang yung cellphone ko kabinete nakakuha mo ng video, ay kaya contrary ang lahat ng kanilang cellphone ginagawa. na Kagaya the other day, nagsabi si Secretary Ralph Recto, malulugi ang Pilipinas kapag ibinaba sa 10% yung VAT. Hindi malulugi ang Pilipinas pag ibinaba mo yung nag-post nga ako, sabi ko, ang malulugi ay ang mga magnanakaw kasi sila yung
nagnanakaw ng kaban ng bayan na bayad natin sa ating mga buwis. So, yan no. And tingnan mo naman yung mga cabinet members ngayon. Ano ba ang Thank you. ginagawa nila? You have a DTI secretary that's promoting poverty. Yung tipong, masatisfy na kayo sa 500 pesos na Noche Buena dahil kakasya yan. Ibig sabihin, kayong mga Pilipino ang mag-adjust sa incompetence ng government dahil hindi tumataas ang ekonomiya natin, bagsak ang manufacturing, bagsak ang ating peso against dollar. So ang Pilipino na ang mag-adjust because the government cannot deliver the kind of services that they need to deliver to the people. So if you have these kinds of cabinet members, anong mangyayari sa atin? Ito na rin, panawagan ko sa mga kongresista at mga senador. Why are you insisting on passing magkano yung budget natin ngayon? 17 trillion ba? 7 trillion, hindi. Oo, for the 2026. Oo, di ba? Parang 17 trillion yata. Accord. Ang 17 trillion utang. Yung budget natin is nagsasayang lang ang almost 7 trillion, di ba? Why are you insisting on passing a 7 trillion budget with so much projects that are questionable, with unprogrammed funds na naka-insert pa rin dyan? Kayo mismo dapat mahiya sa sarili ninyo. Now, I would like to call also, kasi it's a whole of approach ng pamahalaan at ng taong bayan. I would like to call out also the local government units. Sino pong gobernador, sinong mayor ang nagsasalita ngayon against corruption? Lahat ba kayo, bingi, pipi, at bulag sa nangyayari? Kayo mismo na sa loob ng lipunan, nakikita nyo ang paghihirap ng inyong mga constituents first hand because you are right there in the locality. Nakikita nyo yung paghihirap ng taong bayan. But instead of calling out corruption, nag-issue pa ang LCP, League of Cities and League of Municipalities, ng support to the President, manifesto of support. At nasaan ba ang puso ng mga local government officials natin ngayon? Tanungin nyo ang inyong mga mayor, ano ang pananaw nyo sa ginagawa ng gobyerno na ito na sobra ang pagnanakaw? I do not hear. Sino ba ang matapang na gobernador at matapang na mayor ngayon na tawagin itong corruption na ito? So kayo mga taong bayan, you have to be vigilant. Tayo lahat dapat maging vigilant. Tayo, ang taong bayan. We have shown already, giving the President a satisfaction rating of 21%, is nakikita ng taong bayan ng katotohanan. Alam natin, kulang man tayo, hindi man natin kayang lumabas sa kalye, pero meron pa tayong magagawa. May pag-asa pa ba si BBM? Personally, I would say no. Dahil lalagpas na ng kalahati ng kanyang termino, wala siyang nagawa hanggang ngayon, walang infrastrukturang nagagawa na malalaki. Ang ating health funds, wala na rin. Lahat na, pababa na tayo ng pababa. Spaghetti na lang ang ating Noche Buena. Sige po. Meron akong gustong i-say. Alam niyo po yung corruption, hindi yung flood control lang. Marami pong korupsyon sistema sa gobyerno. Merong mga programa yung gobyerno na maglalagay sila ng paraan para magkaroon ng korupsyon. Halimbawa, yung pong matatanda na kagaya ko, meron pong pondo yan na 54 billion pinamimigay yung social pension. Alam niyo po yung social pension, 1,000 a month, ang binibigay niyan 4 million na Pilipino na senior citizen. Magmula po nung i-implement yan ng DSWD, pinamimigay nila ng cash. Nung po nasa komisyon ako ng senior citizen noong 2022, sinasabi ko sa DSWD, huwag nyo na ibigay ng cash. Padala nyo yan, Palawan, Cebuana, Luwilier, gumamit kayo ng GCash, Paymaya. O kayo po sa office, ayaw nila for whatever reason. So ngayon, yung pong social pension na yan, kailangan yan ilipat ng DSWD sa NCSE. Kasi pag nilipat niya sa NCSE, hindi na i-deliver ng cash. Pagka hindi mo diniliver ng cash, hindi ka makakapandaya. Isipin mo, kung meron kang bibigyan na 1,000, meron pala doon 10 patay na.
Pero pag-report mo, tumanggap ng cash. So meron kang naitago na 120,000 kasi 12,000 po yan in 1 year. Ang ginawa po ng DSWD, nagpagawa sila ng executive order sa Malacanang na ililipat ang NCSC sa DSWD pagkatapos i-retain nila yung social tension. So ngayon po, meron pong pandaraya dyan. Ang ginawa po natin, nag-file tayo ng petition sa Supreme Court para mapigilan yung DSWD dun sa gusto nilang pandaraya na yun. Hindi po sa pondo lang ang insertion, pati po sa pag-implement. Kahapon po ay diniscuss yun. Nung isang araw po ay nag-request ang Kongreso do sa kanilang committee hearing na i-present ko po yung ano. So yun po yung ano doon. Walang tao sa gobyerno, walang nasa administrasyon ngayon na nagtanong bakit ginawa yon ng Office of the President. So hindi po sa flood control lang ang korupsyon. Marami pong korupsyon kailangan bantayan natin. Yung pong sa lisensya nyo, pag nag-renew kayo ng sasakyan, meron pong ginawa yung LTO nung lumipat si Secretary Vince Dizon na mag-charge sa inyo ng another 80 pesos para mag-verify ng insurance. Wala pong katuturan yun, verified na po yung insurance. So, ang sinasabi ko po is bantayan po natin yung mga maliliit na bagay na makakakurakot yung mga nasa gobyerno ng milyon-milyon nang hindi natin nakikita o napapansin. Alright. Sige, maraming salamat po for that.